Paano matutulungan si Kong na bunutin ang bulok ng ngipin? Hindi inakala na si Kong na dating walang talo, ay napahinto ng isang bulok ng ngipin na di makakain ng maayos araw-araw. Para muling makakain ng malalaking subo tulad ng dati. Sadyang mula sa mundo sa ilalim ng lupa, umakyat siya sa ibabaw para humingi ng tulong sa tao. Ngayon si Kong ay nakahandusay sa burol naghihintay ng saklolo. Di nagtagal dumating ang dentista sakay ng eroplano. Para sa kaligtasan, nag-inject sila ng ilang pampatulog sa katawan ni Kong. Pagkatapos ay umakyat ang dentista gamit ang tanikala hanggang sa bulok ng ngipin. Agad niyang ikinabat ang mga bakal na singsing sa paligid ng ngipin. Sa oras na iyon si Kong na natutulog ay malakas na humihikab. Ang mabahong hininga halos ikinatumba ng doktor. Matapos maayos ang bakal na singsing, mabilis bumalik ang doktor sa eroplano gamit ang tanikala. Pagkaraan agad hinayla ng eroplano ang bulok ng ngipin. Pagkagising ni Kong dinilaan niya ang bagong ngipin na titanyo. Bigla siyang nagkaroon ng kumpiyansa na kaya niyang kagatin ang hita ni Godzilla. Ngunit biglang sa loob ng laboratorio, nakakuha sila ng signal ng saklolo mula sa mundo sa ilalim. Para alamin ang pinagmulan ng signal, bumuo sila ng isang pangkat. Nagplano silang sumama kay Kong papuntang mundo sa ilalim upang siyasatin. Habang bumubukas ang pintuan ng mundo sa ilalim, sakay ng barkong pangkalawakan ang pangkat kasama si Kong. Sabay silang pumasok sa daan papuntang mundo sa ilalim. Matapos ang ilang pagsubok, nakasunod sila kay Kong papasok sa mundo sa ilalim. Ang kapaligiran dito tila isang paraisong nakatago. Pagkaraan naghiwalay sila kay Kong. Sakay ng barkong pangkalawakan nagtungo sila sa himpilan ng tao na itinayo sa mundo sa ilalim. Ngunit nang bumukas ang pinto ng barko, nabigla silang lahat sa nakita. Ang himpilan ay wasak at sira-sira, at ang mga bangkay ng sundalo ay nakalutang sa tubig na wala ng buhay. Doon napansin ng babae ang malaking bakas ng kamay sa bangin. Mula rito nahulaan na ang himpilan tiyak ay nasira ng isang dambuhalang nilalang. Samantala si Kong na bumalik sa pugad, biglang nakadama ng amoy ng kapwa niya. Kaya di na siya nakapaghintay, at sinundan ang amoy papasok sa kailaliman. Ginamit ni Kong ang liwanag ng sandata para maghanap. Paglingon niya nakita ang isang talon sa harap. Agad siyang lumabas mula sa likod ng talon. Napaligiran ng makapal na usok ang paligid. Ramdam agad ang presensya ng kapwa niya. Biglang sa harapan niya, lumitaw sa makapal na usok ang higanteng anino. Agad naghanda si Kong para sa laban. Ngunit habang papalapit ang anino, unti-unti itong lumiit mula sa usok. At isang unggoy na dilaw ang lumabas mula sa hamog. Nang makita ang kapwa niya natuwa si Kong. Agad siyang yumuko at inabot ang kamay bilang tanda ng pagkakaibigan. Ngunit bigla siyang kinagat ng dilaw na unggoy. Habang hinahabol niya ito, hinaranggan siya ng isang kalbong gorilya. Habang nagtataka si Kong, bigla siyang inatake ng isang gorilya mula sa gilid at natamba. Kinuha ng kalbo ang sandata at sinubukang bugbog.